Who am I beside you? No one else will do. Nothing else can take your place. In the warmth of your embrace.
You are God. For the last time, church, let's sing. You are God alone. From before times began, you were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Lord, we worship you, Panginoon. Lord, we praise you, Panginoon, sa umagang ito. Lord, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng gawain ito, patuloy po namin nilalapit sa inyo ang aming mga sarili, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa puso, Lord, ng bawat isa sa umagang ito. Lord, we pray, Panginoon, na we give you the best, Panginoon, puso, Panginoon, na nais nyo para sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat. Inyo po lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Yun po, nakapaguna po tayo lahat sa Nais niya na lahat ay maligtas. Hindi lang kayo, hindi lang kami, hindi lang ako, kundi lahat ng mga tao sa mundong ito. Ang maganda sa Diyos ay ginawa niya ang lahat ng paraan at kailangan para tayo ay lubusang makarating doon sa kanyang buhay na walang hanggan. Kung meron na lang pagkukulang, hindi ito galing sa Diyos. Ito ay galing na sa tao. Problema na ng tao. At yan ay dahil tinatanggihan nilang sumampalataya. Yan ang sinabi ng John chapter 3 verse 18 at saka 36. Yan ang sinabi doon sa dalawang talatang yan. Marami sa atin ang alam lang ay John 3:16. Ano yun sa John 3:16? Paki-recite nga sa akin. Gusto mo marinig? John 3:16. Okay, sabay-sabay. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. yan, everlasting or eternal life, iisa lang yan. Wow, kabisado. At siyempre, gusto nyo yung bagay na yon. Amen? Eternal life. Wow, ano bang meron doon? Marami akong tinatanong at sabi ko sa mga tao ito, bakit ba gusto niyo mapunta sa walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos? Alam niyo ang sabi ng marami na naririnig ko dati, ewan ko lang sa mga taga-TV, TF ngayon. Doon, Pastor, wala ng kamatayan, wala ng hirap, wala ng dusa, wala ng luha, wala ng... Sabi ko, walang birdo, ang payad ka ba? Puro wala. At yun ang gusto nila. Doon ay kasiyahan, doon ay magandang buhay. Well, maganda ang lahat ng ito. Pero sabi ko, alam mo, mukhang may problema ka. Bakit gusto mo sa langit na hindi mo tinutukoy ang Diyos? Siya ba talaga ang sadya mo? Nagugulat sila. Kung ano? Bakit ba gusto mo sa buhay na walang hanggan na hindi pala ang Diyos ang aking ninanais na makasama? Eh siya ang sentro ng kaharian ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na ng kaisipan. Si Lord ang sentro ng kanyang kaharian. Kung alam niyo ang Isaiah chapter 6, nang ipakita ito kay Isaias, ang sentro ng kanyang nakita ay ang Diyos. At siya ay namangha. Ang mga anghel doon ay walang isinigaw, kundi, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is full of His glory. So, lahat ay malamang gusto sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Maliban na lang kung napihit na ang kaaway ang iyong kaisipan. Ayaw na ayaw mo. That is the devil. Exactly 100% na diablo ang gumagaw diyan, sapagkat kung paano nais ng Diyos na lahat ay maligtas, ang diablo naman ay gusto niyang ipahamak ang lahat. Say amen. Amen. Yun ang desire ng diablo. He came to steal, to kill, and destroy.
Pero marami ay hindi inuunawa ang bagay na ito. Marami ay gusto yung John 3:16. For God so loved the world. Wow, mahal na ko ng Panginoon. He gave His only begotten Son. Wow, ginawa niya lahat ng bagay. So that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Well, alam niyo yung faith na yan, yung belief na yan, napakalalim na salita niyan. Bagamat simple ay kung hindi mo ininawa ay maaaring madaya ka pa rin ng diablo. Ganong katindihan. Makikita natin diyan na nais ng Diyos na tayo ay dalhin sa Kanyang walang hanggang kaharian. Ginawa niya lahat ng bagay, subalit kailangan ay lumago tayo sa kaunawaan sa bagay na ito sapagkat alam niyo ito, kung gusto mong marinig niyo ngayong umaga na huwag niyong kalimutan. Lagi ko itong ibinibigay na babala sa mga tao sapagkat ito'y katotohanan. Una-una, ang Diyos ay may kaharian doon sa langit. Can you say amen? Amen. Nang pumarito ang Panginoon, ang kanyang unang mensahe ay repent for the kingdom of heaven has come near. Ini-introduce niya ang kaharian sa langit. Bakit? Nagnais pa siya na magtatag ng kaharian dito sa lupa. Well, it's just an extension. Nais niya na i-extend ang kanyang kaharian in the fact na yung perfect na kaharian niya sa langit. Makinig kayo maigi mga kapatid. Ito ang kwalidad ng TBTF na nais ko. Sila ay mapagmahal sa salita ng Diyos ng katotohanan lalo na. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang mapagmahal ng salita ng Diyos. Sa amin doon sa Taguig pa rin pala rito. No? Sa Tanyag, may mga dumarating. Ino-obserbahan ko kung ito ba yung mapagmahal sa salita ng Diyos. Kasi alam ko na yung mga tao na parang pag dumarating, mainit na mainit. May mga paiyak-iyak pa. Talagang, Pastor, hinanap ko itong lugar nyo. Kasi narinig kita, napapanood kita. Okay. Pero titingnan ko kung talagang ito ay mapagmahal sa salita ng Diyos. Kalimitan ay wala. Nagsasawa ka agad sa mga katuruan. Meron nga mga naimbitahan ngayon, sabi ng kapatid sa misis ko kagabi, Sister, pwede ba pang baby muna ang pagkain bukas request mo kay Pastor? Pagagatasin muna sila ngayon umaga. Sabi ko, bahala kayo, wala ko ito, mamili kayo dyan. Pero meron ako series, Book of Hebrews, na nakakabilaok sa mga walang uhaw sa salita ng Diyos. So, may kaharian ng Diyos sa langit na ito ay perfecto. Lahat ng gawa ng Diyos ay perfect. Perfect meaning, ang ibig sabihin ng perfect ay joy, pleasure, and glory of God for eternity. Ulitin ko joy, pleasure, and glory of God for eternity. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Pag binago mo yan, magkakasala ka sa Diyos. So yan ang design ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nung siya'y lumalang ng kaharian sa langit ng trillions of angels, ay kontento na siya sa walang hanggan. Wala na siyang hahanapin. Kaya lang nung nagrebelde ang diablo at ang 1/3 ng anghel ay sumama sa kanya, doon siya nag-isip na lumalang ng tao para ipalit sa mga rebelding anghel. Sabi mo sa katabi mo, ipapalit ka ng Diyos sa mga rebelding anghel. Yan ang dahilan kaya lumalang ang Diyos ng tao na nakikita mo. Assessment ko ito sa kabuuan ng Biblia, mga kapatid, na hindi ko narinig kung kani-kanino. At alam kong questionin niyo yan. Pero ano dahilan pa? Bakit lumalang ang Diyos ng tao kung yung palang ginawa niya ang kaharian sa langit ay perfecto? Sapagkat yung bilang ng mga anghel doon ay nabawasan. 1/3 ng mga anghel doon. Alam niyo, pag binasa niyo ang 5:11 ng Revelation, ay makikita nyo na yung 1/3 na yon o yung 2/3 na naiwan sa Diyos ay nasa 100 trillions of angels. Meaning, ang nawala sa Diyos ay 50 trillion. Siyempre,
ginagawa ko lang ng binubuo ko lang, pero hindi talaga natin alam kung gaano, pero yun ang estimated na nawala sa Diyos. 1/3 of vengeance is equivalent to 50 trillions. Tumingin kayo rito. Na yung 50 trillion na yun ay equivalent sa 6,000 ang bawat tao sa panahon ito. Meron tayong populasyon sa mundo na 8 billion. Kung yung 50 trillion ay ikukumpara mo sa tao, bawat isang tao ay pwedeng pasukin ng nagre-building anghel. Ang tawag ay mga demonyo. Ganong katindi ang kaaway ng Diyos. At kung yung mga anghel na yun na perfect ang kaisipan, katalinuhan, ay nadaya niya, hindi nalalayong kaya na tayong dayain. Nadaya na nga ang ating mga magulang na si Adan at si Eva. Tama? Si Adan ay pinangalanan niya lahat ng hayop na dadalhin sa kanya ng Diyos, sabi ni God, ayos. Bakit? Perfect ang kanyang kaisipan. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi ito dahil ito'y babala sa atin na kung magmamatigas tayo, nanganganib tayo. So, perfect ang lahat ng sinabi o tinanggap ng Diyos ang lahat ng pangalan na ibinigay na Dan sa mga hayop. Siya nagpangalan. Basahin niyo ang Genesis chapter 2. And then, nadaya sila ng kaaway. Sa tingin ba ninyo? Hindi niya tayo kaya. Sa halip, may papakita ko sa inyo sa Biblia na katotohanan na He has deceived the entire world. Nadaya niya ang buong mundo. Kanina ay nasabi ko ito, at naalala ko na pinarami niya ang relihiyon, grupo, sekta, para kahit saan ka gumaling, ay maaari kang maligaw. Delikado ka. Isa lang ang kailangan mo, ang Panginoon Jesucristo lang. He is the only one who came from heaven. Lahat ng relihiyon, grupo, sekta, tinatayo natin, pero yung galing sa Diyos na tagapagligtas ay galing sa langit. Lahat ng heavenly gift, sabi ng James 1:17, ay mabuti, galing sa Diyos. At makikita nyo na ganun katindi ang diablo. He has led the whole world astray, sabi ng Revelation 12:9. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, sigurado ko, dadalhin niya tayo. At anong sabi ng 1 John 5:19? Sabi niya, He controls the entire world. He is the God of this world. Siya ang Diyos ang sanlibutan ito. Once na nalihis ang pagsamba mo sa Diyos, kay Satanas na yan. Maaring, okay, gawa lang ito ng aking laman, diyan tumatrabaho ang diablo. Ganon katindi ang diablo, kaya hindi tayo pwedeng magbaba ng ating depensa laban sa kanya. He is there to destroy each one of us hanggat kaya niya. Ang tanging paraan lang ay si Kristo. He is the only way. He is the only one. Wala nang iba. Amen. Kahit sino pastor, mga kapatid, maliban na lang kung siya kasangkapan ng Diyos, maaari siyang kasangkapanin ng diablo. Gusto ba? Never sa history ng mundong ito na mas maraming nangangaral ng totoo kaysa sa mali. Kaya lang sabi ko nga, lagi tayong mababa sa ating standard. Gusto-gusto ng diablo yan. Pag binababa mo ang standard mo, madali ka niyang pasukin. So tungkol sa buhay na walang hanggan, ganito lang yan kasimple. Ang salitang yan, maraming kaakibat na salita sa Biblia. At ito sila. Save. Yan. Wow, ako yan. Save na ako eh. Mamaya, tingnan natin. Forgiven. Ibig sabihin, pinatawad ka ng Diyos, nilinis ka. Yan ay salvation. Yan ang kaligtasan. Cleanse. Nilinis ka ng Diyos. Yan ay kaligtasan. Mayroon kang buhay na walang hanggan. Accepted. Tinanggap ka ng Diyos. Hindi yung ikaw ang tumanggap, kundi siyang tumanggap sa iyo. Justified. Pinatawad. Sanctified. Nilinis, redeemed, tinubos, made holy, binabanal, and born again. Alin kayo diyan?
Malamang sasabihin nyo, ako na lahat yan. So, akin na lahat yan. Kaya meron na akong buhay na wala hanggan. Well, maganda. Hindi naman ako opposed dyan. Sana nga po. So, ang pinapakita ko sa inyo ay how complicated this eternal life is sa dami ng salita sa Biblia. By the way, makinig kayo. Alam niyo ba yung salitang kaligtasan? Meron po tayong 25 videos niyan. Salvation lang, 25 videos. Yung iba, 5 minutes, ligtas ka na. Wow! Alam niyo yan? Nangangahulugan yan na hindi nila naunawaan ang kaligtasan. Hindi nila alam na iniligtas tayo ng Diyos sa kasalanan. Trademark yan ng True Grit. Na alam ninyo na kayo ay nililigtas ng Diyos sa kasalanan at yan ay may tatlong bahagdan. Iniligtas tayo ng Diyos sa kasalanan, sa ating mga nakaraan, yan ay forgiven, cleansed, and yun din na naranasan natin yung born again. Nilinis talaga tayo, tinubos tayo, nandiyan na lahat yan. Pero, meron pa rin pangalawa. God is saving us now from the power of sin. Makinig kayo. Sa panahon ito, kung ikaw ay na-born again, iniligtas ka ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya yung salitang victory o victorious, kailangan mapagtagumpay tayo sa kasalanan. Amen? At ang goal ng buhay natin ngayon ay maging katulad ni Kristo. Now, tingnan ito mga kapatid, kasi hahaba talaga ako pagka in-explain ko lahat ito. The fact na sinabi ko sa inyo na meron tayong 25 videos about salvation, at iiwasan ko na yung mga bagay na yun, magpo-focus ako ngayon dito sa inyong teksto na pag-aaralan. Gusto ko ibigay sa inyo at ipakita sa inyo katotohanan sa ginagamit ng marami na teksto na akala nila iligtas na sila. Sana nga po, hindi naman may tatanggi na dun yan sa talata, pero pag hindi mo inunawa itong bagay na ito, ay sigurado ko na madadaya ka. Mga kapatid, lahat ng katuruan, lahat ng kwento, lahat ng narrative, pagsasaysay, lahat ng mga nasa Biblia ay paraan ng Diyos para iligtas tayo tungo sa walang hanggan. Say amen? All Scripture is God-breathed. Lahat ng yan, kailangan ay makita natin at yan ay hindi sali-saliwa. So, kailangan ay makita natin ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ang diablo ay hindi nagbibiro na tayo ay dalahin. Desperado siya na iligaw ang lahat ng tao. Desperado siya. Gusto niyang gawin ang bagay na ito at sasakyan niya ang kagustuhan ng iyong laman. Lalo na kung hindi ka nagka-interes sa salita ng Diyos. Tatlong mahalagang bagay na regalo ng Diyos para sa atin. Alam niyo ba kung ano ito? Ang kanyang bugtong na anak para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Pangalawa, ang kanyang banal na Espiritu. Siya ang Espiritu ng biyaya, the Spirit of grace, who is helping those who are born again. Sa mga na-born again, pag hindi ka born again, hindi ka anak ng Diyos, sigurado ko, nanganganib ka. Kailangan mong gumising. At ang isa ay salita ng Diyos. Pag wala kang salita ng Diyos, pinipilipit pa ito ng diablo, madadaya ka na. Ang gagawin mo, ang tatanggapin mo sa salita na nagugustuhan mo ay yung gusto mo. Ganyan ang ginagawa ng marami sa Biblia. Kaya namimili sila, at yan ay ipapakita ko sa inyo. Namimili sila ng mga talata sa Biblia. So ngayon ay pupuntahan natin yung inyong teksto sa 1 John chapter 5 verses 9 to 13. Basahin ko na. Kung pinapaniwalaan natin ang patutuo ng mga tao, dapat na higit na paniwalaan natin ang patutuo ng Diyos at ito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patutuong ito sa kanilang puso. Ang sinumang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patutuo.
Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Verse 12. Ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos ay wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sino ang gusto ng talatang ito? Napakasimple, di ba? Amen? Makakaupo na po kayo. Balikan po natin, isa-isahin ko lang ipakita sa inyo kung gaano kahalaga na maunawaan natin ito. Sinasabi niya na may patutuo ang Diyos. Ang patutuo ay nagbibigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, wala ng iba. Na kung hindi mo paniniwalaan, sabi niya, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Kaya yan ay ginagamit ng marami. Naniniwala ka bang ikaw ay may buhay na walang hanggan na? Amen. Pero, mga kapatid, tingnan natin ang katotohanan ito na ipapakita ko sa inyo. Napakaganda ng verse 11, 12, and 13. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y nakakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, subalit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito upang malaman ninyong kayong mga pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sino rito ang pinananahanan ng anak ng Diyos? Pag nagtataas ako ng kamay, sabi ko kanina, magtaas kayo ng kamay. Sigurado ba kayo? Ito ang mga kapatid. Alam niyo, ang daming nang hawak niyan. Pag hindi mo nga naman pinaniwalaan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos, kaya pang hawakan mo na. Di ba? Uy, sarap niyan ah. Akin yan. Eh, gano'n naman tayo. Pag maganda sa Biblia, akin ka agad. Tanggapin mo, angkinin mo, na sa'yo. Amen, amen. Oh? Sige. Alam ba ninyo na itong 1 John ay may 5 chapter? Nang isinulat ito ni John, hindi niya hiniwalay yan. Nasa dulo na yan. Almost conclusion na. Sabi natin, conclusion. Ano ibig sabihin nun? Parang tatay na sumulat sa kanyang anak. At ang sabi ng tatay sa bandang huli, ipinadala ko na yung 100,000 pesos para sa iyo. Wow! Nakita nung anak ang iyong nagmamahal na ama. Sabi nung anak, yes! Akin na. Kukunin ko na. I-withdraw ko na. Hindi niya na binasa yung mga sinabi ng tatay. Nakalagay pala doon sa sulat, anak, kung mahal mo ang iyong sarili at mahal mo kami, ayusin mo ang iyong pag-aaral. Naibenta ko na ang bahay, naibenta ko na ang lahat ng hayop natin. Wala nang natitira sa amin dito. Magsisikap na lang kami ng iyong nanay na gawin para kami naman ay mabuhay. At lahat ng mga pinagbentahan ko. Ito na yung nabasa niya. Ipinadala ko na yung 100,000 para sa iyo. Yun lang ang nabasa niya. Ganyan ang ginagawa ng marami sa 1 John. Ang 1 John ay may 5 chapter. Sabi natin, 5. Sabi mo sa katabi mo, 5. At alam ba ninyo kung ilang verses ang ginamit natin? 5. Sabi mo ulit, 5 verse lang. Alam ba ninyo kung ilang verses ang 1 John? Siyempre hindi. Hindi nyo pinag-aralan eh. Alam ba ninyo kung ilang verses? 105 verses. Sabi mo sa katabi mo, 105 verses. 105 verses. O eto na ang ginawa ng diablo sa tao. Kunin mo ito. Kunin mo itong magagandang 5 na ito. Kunin mo ito. Ito lang ha. Huwag mo i-kompromiso yan. Kalimutan mo na lahat. Eh, ganun ba si God? Nakiliti tayo ng diablo. Lalo na yung mga tagapagturo na ginagawa ito para ito lang ang panghawakan ng tao. Kinalimutan ang 100 verses na yan. Na mula doon ay nagbigay si Juan ng mga ebidensya. Kung ikaw nagtataglay ng anak ng Diyos, dahil kung nagtataglay ka ng anak ng Diyos, may buhay ka na walang hanggan.
Nakukuha nyo? Kaya hindi pwedeng dumiretso ka rito. Hoy, mga tagapagturo. Gusto ko na naman magalit. Dahil maraming kasangkapan ng dyablo ng mga magdaraya. Hindi ba kayo nalulungkot na ganyan ang attitude ko, mga kapatid? Iba yung member sa pastor, sa mga tagapagturo. Kaya kung mapapansin nyo, yun talaga ang mga target ko. Dahil ayaw nilang bitawan ng mali. Alam niyo, marami talaga. Kung ano lang ang masarap sa Biblia, yun ang pinanghahawakan. Yung Jeremiah 29:11, ang ganda nun, pero hindi na tinitignan yung itaas, yung 10, 12, 13, hindi na kinokonsidera yun. Yun lang 11. Eh maganda yun eh. Katulad nito, hinugot ito ng marami, kinalimutan yung 100 verses out of 105 verses. So ang gagawin natin ngayon, mga kapatid, mag-investiga lang tayo. Amen ba kayo? Amen. Titignan lang natin ang katotohanan tungkol dito sa inaangkin ng marami. Na kung ikaw ay pinanahanahanan ng anak ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. How I wish na lahat tayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya lang, mga kapatid, kailangan may ebidensya. Sabihin mo sa katabi mo, evidence. Papayag ba kayo o huwag na? Kasi alam niyo, salita ng Diyos, masakit yan eh. Kasi may problema tayo, kasalanan. Yun ang problema natin. Sino ito hindi nagkasala? Sinungaling nang sasabing hindi siya nagkasala. Yung sabi ng 1 John. Kaya, mga kapatid, makinig kayo. Pag nangangaral ang pastor at mukhang tinatamaan ang iyong kasalanan, mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka kung inuungkat ni Lord ang iyong kasalanan. Kasi ang mga churches ngayon, pinapasaya na lang ang tao, parang mga club. Huwag kayong patama ng patama. Maraming ganyan, pastor, sasabihan ka pa. Ako, hindi ako magkukompromiso. Bakit? Diyos ka ba? Huwag mo ko imbitahan kung ayaw mong isiwalat ko ang mga katotohanan na salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos na parito. Anak na ng Diyos yun, walang kasalanan. Pure. Lumiwanag lang, nagalit ang mga tao. Kaya mapalad ang tao na inuungkat ng Diyos ang kanyang kasalanan. Dahil yan talaga ang problema natin. Say amen. Amen. Pero kung nagagalit ka, na nauungkat ang kasalanan mo, uwi ka na lang. Dadagdagan mo lang ang sumpa sa buhay mo. Pag nagagalit ka sa katotohanan. So, handa na ba kayo? Ha? Forensic evidence. May napapanood akong ganon sa... Saan ba yan? Mahaba rin eh. Talagang maliliit na detalye, tinitingnan at nahuhuli yung salarin. So, tingnan natin. Okay na ba kayo? Bakit hindi? Sigurado bang okay kayo? Ha? Sino ito? High blood? Wala naman. Eto ngayon. Dito, ito ba ang kwalidad ng salita ng Diyos? Ito ay parang salamin. Sino ito ang nananalamin na kapag nakita niya may dungis sa mukha ay sasabihin niya, wala. Pag nagsasalamin kayo, para ano? Para makita ninyo kung pogi kayo o maganda kayo. Amen? At kung may problema, lagyan natin konting makeup. Tama, sister? Hindi kaya ka nag-makeup ngayon umaga. Okay lang yan. So, mga kapatid, handa na ba kayo? Iisa-isahin lang natin yung ebidensya. Kung tayo talaga ay nagtataglay ng anak ng Diyos, pinananahanan ng anak ng Diyos, at totoong may buhay na walang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, para ikaw ang preacher niya ngayong umaga, handa ka na ba? So, ang gagawin natin, mga kapatid, alam nyo, ako pag nangaral talagang mahabaan talaga, pero ayoko humaba. Nung oras pa lang ako nag-start. Mukhang paubos na pala, isang oras. Nag-introduction pa lang. Eto na. Punta tayo sa unang talata, sa 1 John chapter 1, 5-7. So, may mga, siyempre lalaktawan natin kasi kunin lang natin yung mga ebidensya. Sabi niya,
Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya. Alam niyo ba yung kadiliman? Masama o kasalanan, yan ang ibig sabihin ng kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, kay Kristo, o sa Diyos, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, ano sabi niya? Pakibasa? Pakilakas. Sinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. At nagabasa kayo ng pulahan, ibig sabihin mga kapatid, kung sinasabi raw natin tayo'y may pakikiisa sa Diyos, o nananahan sa atin si Kristo, basa, ngunit namumuhay naman tayo sa masama o kasalanan ay Sinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. ang problema ng tao ganito, isa pang problema natin. Pag tinatamaan na tayo ng salita ng Diyos, nagpe-pretend na tayo. Yan ang style ng religyoso. Pero ang style ng mga nag-aarap sa Diyos, Lord, ako yan ah. Patawad, Lord. Lord, ako yan ah. Patawad. Ano sabi ko kanina? Kung ikaw ay ine-expose ni Lord dahil mahal ka niya. Mahal ka ng Panginoon eh. Gusto niyang alisin sa iyo yung sagabal para ikaw ay manahan sa kanyang walang hanggang kaharian. So, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kaya niya na nasa liwanag tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Kristo sa kanya. Mga kapatid, kung tayo nagpupursige sa katotohanan, sa tama, yun ang advantage natin. Gusto nating magbabago. Yun ang sinasabi niya rito. Handa tayong magbabago. Dahil may problema tayong lahat. Amen? Parang di na kayo makatungo. Baka hindi na kayo makakain pagkatapos nito. Okay, punta tayo sa pangalawa. 1 John chapter 2, verse 3 to 6. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ano daw ang palatandaan para ikaw ay sa Diyos? Sinusunod ang... Yan. Anong utos? Sa iba, ganito. 10 Commandments po. Ha? 10 Commandments? Para ba sa iyo yun? Sige nga, i-recite mo ang 10 Commandments. Pastor, love the Lord your God. Ay, ang layo na niyan. Tingnan nyo, 10 Commandments nga lang, hindi may recite. Pero ito, ang ibig niya sabihin dito, yung utos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan yung pinag-aaralan ng TBCF. Sino ito kasama sa training ng 70 utos? Tingnan ko nga. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kasama sa training ng 70 utos. Sino itong leader na hindi nagtitrain doon? Nagtago na. Mga kapatid, alam ba ninyo na yan ang discipleship? Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko, sabi ng Panginoon. Ayan, meron akong napag-graduate nitong Huwebes. Ilan ba kayo? Hindi ko alam. Absent kaya ka eh. Bakit? Wala ka internet. O nga, malala ko sabi ni Pastor Wendy. Mga kapatid, ang alam kong nandoon ay yung attendance yata nitong huli ay 18. Pero alam ko maraming uma-absent. Pero ang punto ko mga kapatid, kung hindi mo susundin ang utos ng Diyos, hindi mo siya kilala. Nagsisinungaling tayo. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. Pangalawa na yan sinungaling na naman. Mabigat pala ang salita ng Diyos kung tinatanggap lang natin. Yung iba, iniwasan yan, binabago yan ng marami. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos at tumiibig ng wagas sa Diyos, sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Kung tayo'y masunurin. Sino ito masunurin? O meron akong tanong. Malala niyo ba kung sino yung mga pinalayas sa langit noong una?
Mga, sabihin natin, mga rebelde. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pinapalayas sa langit ang rebelde. Amen na kayo? Totoo yan. Pag binasa nyo Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, pinapalayas doon ang mga suwain. Ang may espiritu ng suwain. So, ayan sa ganito natin malalaman na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino man nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat nasa? Yan ang goal ng mga pastor na tutulong sa inyo. Ang goal ng tunay na lingkod ng Diyos ay hubugin kayo sa wangis ni Kristo. Yung wangis na sinira ng kasalanan. Yung image ni God ay ibinabalik sa pamagitan ng salita ng Diyos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kung ayaw niyo mag-aral, pag ayaw mo mag-aral, hindi ka talaga matututo. Ang pipiliin mo at gugustuhin mo yung mga gusto mo sa buhay. Madali lang. Yan ang relihiyon. Kaya pinapadali ni Satanas ang lahat ng mga bagay. Pero naniniwala ba kayo sinungaling si Satanas? Makinig kayo mga kapatid. Sino rito naniniwala sinungaling ang Diablo? Pakitaas ang kamay. Para hindi nyo na may tasa, kakain mo na kaya tayo. Sino? Okay. Tanong. Sino ang pinaniwalaan ni Adan na sinungaling? Ang Diyos o ang Diablo? Hindi. Ang Diyos. Dahil sabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan ng Eden, sapagkat sa araw nakakain kayo, kayo'y mamamatay. Ano sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Sapagkat alam ng Diyos na kapag kayo kumain sa bunga ng punong yan, ay mabubuksan ng inyong mga mata, magiging matalino kayo at magiging parang Diyos kayo. Sino ang sinungaling? Ang Diablo. Sino ang pinaniwalaan ng ating magulang na si Adan at si Eva? Ang Diablo. Sino ang ginawa nilang sinungaling? Ang Diyos. Ano ang ginagawa ko sa inyo mga kapatid? Binubuksan ko lang ang inyong kaisipan sa mga katotohanan na kung hindi tayo maging maingat sa ating sarili, dadayain natin ang ating mga sarili. At ganyan ang mga relihiyoso, dinadaya lang ang kanilang mga sarili. Kunwari lang. Hindi pwedeng magkunwari ka sa Diyos. Talagang alam ng Diyos ang laman ng iyong puso. Alam ng Diyos ang katotohanan sa bawat isa sa atin. Punta tayo sa number 3 natin. Kunti lang ito mga kapatid. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. May pinagbabawal ba? Hindi na kayo makasagot. Masakit ano? Sabi niya, ang umiibig sa sanlibutan ay sanlibutan na hindi umiibig sa Ama. Sino ito nagmamahal sa Ama? Sino nito makasanlibutan? Pero nagtatas ng kamay. Tanungin ko naman kayo. Sino rito ang hindi makasanlibutan? O, ibig sabihin, hindi niyo naunawaan kung ano ang pagiging makasanlibutan. Kasi ayaw niyo magtaas doon sa, sino rito ang hindi makasanlibutan? Sino rito ang makasanlibutan? Wala. Ibig sabihin, hindi niyo naunawaan. Pero ang utos ng Biblia, huwag ninyo, do not love the world or anything in the world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. Ano ang ibig sabihin ng makasanlibutan, Pastor? Wala kang panahon sa Diyos. Diretsahan. Inuuna mo ang mga bagay sa mundong ito. Prioridad mo ang mga bagay sa mundong ito. Mga kapatid, hindi pinagbabawal ng Diyos na tayo ay mabuhay. Pero kung inuuna natin ang mga bagay sa mundong ito, ay dahil mas mahal natin ang ating pamamaraan kaysa pamamaraan ng Diyos. Can you say it? At anong sabi ni Santiago sa Santiago 4:4? James 4:4? Sabi ni James sa James 4:4, mga taksil! Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Yung ikaw ay nabubuhay sa paraan ng sanlibutan, sa sistema ng sanlibutan, ang buhay mo ay makasanlibutan. Wala kang panahon sa Diyos. Sabi ng Biblia,
Isa kang taksil, kaaway ka ng Diyos. Sinong gusto nun? Kaaway ng Diyos. Wala, siyempre. Ayan. Unti-unti na, lumilinaw na yung ebidensya. Pangilan na ito, sister? Pang-apat? Sabi mo sa katabi mo, gising, pang-apat na ebidensya na. Pang-apat pa lang. Nakakailan tayo, nakatatlo. Ang sakit ano. Mga kapatid, yan ay inuungkat ng Diyos sa ating mga problema. Kaysa sa tayo ay magulat sa pagharap natin sa Kanya, malalim niyo yung sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang lamang, ano kasunod? Sumusunod, gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. So hindi dahil meron tayong Jesus dito, umiiyak tayo kapag tayo ay sumasamba, okay na tayo. Baka sabihin tayo ng Panginoon pagdating ng araw, hindi kita nakikilala. Mga mapaggawa ng kasamaan, hindi sumusunod. Ayan na! Next natin. Chapter 3, verse 1 to 2. Okay, i-recite ko na. Okay. Baka minamahal tayo yung mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang pagiging kalalagayan natin. Andito pa tayo. Pwede tayo mga anak ng Diyos na. Ngunit alam natin na pagdating ni Kristo, tayo maging katulad niya. Wow! Sino gusto maging katulad ng Panginoon? Ano ang goal ng buhay mo? Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, bago makatulog. Kapatid, ang goal ng buhay mo ay maging katulad ni Kristo. Isa pa. Kapatid, medyo tapikin niyo ang balikat para malaglag. Ay no, para mag-isip. Ang goal ng buhay mo ay maging katulad ni Kristo. Nakadalawa na tayo dun sa John 2:6 kanina. Na sinabi doon na ang sino man na kay Kristo ay dapat mabuhay na katulad niya sa mundong ito. Ngayon ay sinabi naman niya, tayo ay maging katulad niya sapagkat nakikita natin kung sino talaga siya. Eto, pakinggan niyo. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Sino ito nagsisikap? Ba wala? Sino ito nagsisikap na maging katulad ni Kristo? Maging banal, maging malinis. Mga kapatid, natural yan sa atin. Alam niyo, ang mundong ito, grabe na. Malala. Akala ko si Ferdinand Marcos yung nagsasalita, AI na pala. Kaya sabi ni Pastor Joris kanina, si Arturo ito hindi yan AI. O nga naman, maging maingat kayo, baka isang araw, yun pala nagsasalita, AI na. Puro fake news. Puro kasinungalingan. Ano ang sinasabi ng mundong ito? Okay ka na, tanggap ka na ng Diyos, kahit ganyan ka lang, okay ka lang. Mapagmahal ang Diyos natin. Ang Biblia, hindi ganun ang sinasabi niya. Sinasabi ng Biblia, kahit ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay magsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Say no to ungodliness. Sabi mo, asot ang katabi mo, tanongin mo, magsisikap ka na. Baka paglinggo lang. Sino ito panglinggo Kristiyano? Oh yeah. Oh yeah. Sino ito panglinggo Kristiyano? Yung sa pag-aaral, walang discipleship. Oh my God. Alam niyo, pag kayo nasa TBTF Tanyag, okay, sino mga walang appetite sa salita ng Diyos? Ang daming church dito sa paligid namin, napunta kayo. Obligasyon ko pa kayo. Ganyan ako. Bakit ang Panginoon ba nakikiusap, naglulumuhod sa mga tao na ayaw makinig sa Kanya? Pag iniwan siya ng tao, bye-bye! Tayo, naglulumuhod tayo sa mga tao na ayaw sa Diyos. Tapos, mag-i-insist pa ng mali. Tuturuan pa tayo ng hindi sistema ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Mahal ko kayo. Ayaw kong magulat kayo pagdating ng araw. Maraming masusurpresa. Pagharap natin sa Panginoon,
Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? In your name we drive out demons. We did many miracles. But I will tell them plainly, away from me, you doers of iniquity. Wala kayong pagsunod, wala kayong pag-ibig sa Diyos. Okay, ito pa. Kabilang din mo rin yung katabi mo. Mag-aral ka. Alam niyo, sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God. Kung hindi ako nag-aral ng Biblia, wala. Katulad din ako ng marami. Pinagtatanggol ko yung mali nung araw. Pero dahil nagsikap ako, mga kapatid, ipatuturo lang sa inyo. Bago mag-pandemya, hindi ko matandaan kung 107 o 117 times ko nabasa ang Biblia. Mula nung ako ay nagpasto. Ngayon naman, dahil nagtuturo ako ng mga Kristiyano, nag-aaral ako. At doon ko nakita yung maraming katotohanan, pero yun ay habag ng Diyos. Kung hindi ako naglaan ng panahon, wala. Maraming ganito eh. Ganda, galing Lord, magbuhin mo ako, Lord, katulad ni Kristo. Ay, pwede ba yun? Iba ang pinagkakabalahan mo? Hello? Andiyan pa ba kayo? Amen. Alam niyo yung cellphone na yun, pag di niyo ingatan yan, delikado yan. Yan ay parang halimaw na iisang mata. Sabi sa iyo yan, bigyan mo ako ng maraming panahon. Bibigyan kita ng kasiyahan. Di ba ganun ang cellphone? Isa lang ang mata, parang television yan. Buti nga, television, ewan ko lang. Wala na kami television sa bahay. Meron, pero hindi umaanda. Hindi na pinapanda. Ngayon, cellphone naman, di ba? Okay, tingnan mo. Ilang oras nang ginugol mo niyan, sa kagaganyan, kagaganyan. Eh kung ganun ka naman, dapat ganunin mo yung Bible mo, di ba? Pag ganun naman, sister, hindi puro ganyan. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, pag puro ganyan. Brother, ganun naman. Di ba? Amen. Pero mo, kalahating araw ka ng kagaganyan. Tapos may kausap ka, ganyan ka na lang ng ganyan. Amen ang amen. Yung pala, umiling ka na. No, amen. Ganun naman. Amen? Ano yan? Yung ganito, buklat ng Bible. Sama na ng tingin nyo sa akin. Punta na tayo sa ilan na ito? Pang-5 na yata. Mamadalin tayo. Okay, John 3:6-10. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa... Hindi daw nagpapatuloy, ha? Ang sino bang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakikilala sa kanya. Mga anak, huwag kayong palililan kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Sabihin natin, tulad ni Kristo. Tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kanpon ng... Pakilakas naman. Diablo. Yan. Sapagkat sa simula pa ay nagkakasala ng Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kung meron kang Kristo, sira ang gawa ng Diablo sa buhay mo. Amen? Hindi ka ganon ng ganon. Ha? Ganon naman. Okay. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanilang binhin mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, dalawang bagay, hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Meron ba nag-aaway dito? Meron bang mga nag-aaway dito? Meron bang mga galit sa isa't isa? Sumanang kayo sa akin.
Huwag niyong patagalin yan. Gawaan niya ng diablo. Punta tayo sa susunod. Susunod na ebidensya. 1 John 4:19-21. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umilig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Napupuot sa kapatid. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Alam niyo, ang church, mga kapatid, eternal family tayo. Say amen. Amen. Ang body of Christ ay may kanya-kanyang gawain. Amen kayo? Amen. May mga hindi na talaga ang Diyos. Sa akin, hindi ko magagampanan ang lahat ng bagay. Yan ang katawan ni Kristo. May kanya-kanya tayo. Kung ikaw ay leader, mag-leader ka. Kung ikaw ay member, mag-member ka. Pero lahat ng tugon natin sa mga kaganapan ay yung karakter ni Christ. Yung pag-uugali ni Kristo. Lahat yan may tinuturo sa atin. Paano pag may problema ka sa kapatid mo? Anong gagawin mo? Sasabihin mo ba, bahala siya sa buhay niya. Ilipat na lang mo na ibang Diyos. Paglipat sa iba, mas maraming problema. E di lalo na kung wala pa sa katotohanan. O kaya, okay lang siya kahit may problema siya sa iba. I mean, mga kapatid, we are the body of Christ. Love one another. Hindi tayo uniformity. We are variety. But we are still to make every effort to love one another. May kanya-kanya tayo ng function. Kung ikaw ay leader, mag-function ka sa leader. Kung ikaw ay member, mag-function ka sa member. Kung ikaw ay member, ano sabi ng Biblia sa iyo? Submit yourself to your leader. Hebrews 13:7 and 17. Chapter 5. Okay ano yung cutting teksto kanina na inaangkin ng marami? Yung pinanghahawakan ng marami? 1 John chapter 5 verses 9 to 13. Yun ang teksto natin. Pero ito pa, ang bawat sumasampalataya na si Jesus, ang siya Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa Anak. Ito ang palatandaan. Sabi natin, palatandaan. Iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos, ay tinutupad natin ang kanyang mga... Yan, napakasimple Eternal life is a kingdom. Kaharian yan. Kaya dapat ay sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang... Parang hindi niya mo pagkita. Ano daw ang tunay na pagmamahal sa Diyos? Mga kapatid, alam niyo sa iba, nararamdaman ko ay love you, Lord talaga. Love kita talaga, Lord. Lord, ito pakinggan mo ang tibok ng aking puso. Oy, emosyon lang. Emosyonal lang yan. Ang tunay na nagmamahal ay sumusunod sa utos. Ako natutunan ko na kahit walang emosyon sa akin Desidido ako. Yun ang mahalaga. Sabi mo sa katabi mo, mag-decide ka. Huwag kang pa-emo-emo. Mundo yun Puro emotional lang. Okay. Okay naman ang emosyon. Binigay yan ng regalo ng Diyos. Pero kung hindi mo yan iingatan, delikado yan. Nananangan ka dyan sa feeling mo. Pag naramdaman mo, maganda. Okay, dito ako kasi feeling ko. Puro ka feeling. Mag-decide ka ng tama sa ngayon sa salita ng Diyos. Yan ay susuportahan talaga ng Diyos. Then sabi niya, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Yan ay isa sa mga mapagtagumpayan natin, sanlibutan. Yung sistema na kanila ay sinasabi ko sa inyo. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino mang nagtatagumpay laban sa sanlibutan ang sumasampalataya na si Jesus ay siyang anak ng Diyos. So, kung tayo ay naniniwala daw na si Kristo ay anak ng Diyos, mapagtatagumpayan natin ang sanlibutan. Ibig sabihin, hindi tayo makasanlibutan. Hindi tayo pareho sa mga tao sa mundo. Yan, alala ko na naman yung ganyan Alam niyo, pag lumakad kayo sa alin, makinig kayo mga kapatid. Hindi ako against sa cellphone dahil, may cellphone din naman ako. Lagi akong kailangan
Nakabili. Makinig kayo. Tinitignan ko ang tao sa kalye. Nakanakaw. Grabe. Minsan nahihiya ako na kung ako ay ganun din. Naku po, anong kaibahan ko? Yung title ng church, yung tawag na Kristiyano, hindi. Parang kalabaw ka, pero ninagyan mo ito, baka ako. Ano yung sabihin nun? Naglagay ka lang ng ibang title, pero ang totoo, pareho ka naman sa kanila. Nakukuha niyo ang punto? Kung pareho ang ginagawa natin sa sanlibutan, wala tayong kaibahan. Huwag nating angkinin yung titulo na gano'n din naman tayo. Ngayon, dito sa 7 ebidensya, na mapagkakakilanlan kung tayo nga ay pinananahanan ng anak ng Diyos, papasaba tayo. Papasaba tayo. Mga kapatid, alam niyo ba, okay yan dahil hindi pa natin alam yun. Ngayon at natutunan natin, malaking pananagutan dito. Ang kaignorantihan ay pinapalagpas ng Diyos. Pero kapag kaalam mo na, at nagpapatuloy ka sa kasalanan, yan ay delikado. Kaya nga sinabi ng Hebrews 10:26, if we deliberately keep on sinning after the knowledge of the truth, wala nang haig mayahandog para sa ating mga kasalanan. Tumingin kayo dito, tumingin kayo saglit. Maganda ang katotohanan. Wala nang ibang ibinigay ng Diyos para tayo ay makapamuhay ng tama sang-ayon sa kanyang kalooban. Pero responsibilidad ang katotohanan na ating natututunan. Responsibilidad yan. Ang napakinggan ninyo sa araw na ito ay responsibilidad. Amen. Now, ano nakita natin sa lahat ng ito? Number 1, mahirap ang makarating sa buhay na walang hanggan. Can you say amen? Amen. Sinabi ng Panginoon yan, make every effort to enter through the narrow gate. Alam niyo ba yung make every effort? Sabihin natin, make every effort. Make every effort. Isa pa. Make every effort. Isa pa. Make every effort. Ang salitang yan ay 9 beses na binanggit sa Biblia. 9 times. 6 dyan ay may kaugnayan sa pagpasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. 6 dyan. Nawa, dalangin ko na sa Sunday, yan ang magiging mensahe sa inyo. Yung 6 na make every effort para matuloy itong inyong mensahe. 6 na make every effort, may kaugnayan para ikaw ay makarating sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ulitin ko, mahirap ang pumasok sa buhay na walang hanggan. Subalit, lahat ng bagay ay ginawa na, ibinigay na ng Diyos para sa mga totoong na born again. Ang hindi tunay na born again, magalit yan. Kahit natin mo, hindi yan makakapasok sa karya ng Diyos. Unless a man is born of water and spirit, they cannot inherit, they cannot enter the kingdom of God. Magalit yan. Ano ibig sabihin na magalit, pastor? Para yung bayawak na hihilain mo palabas sa kanyang lungga. Ganyan ang tao na hindi na born again. Ang hirap dalhin sa tama. Tingnan mo yung katabi mo. Silipin mo lang, silipin mo. Sabi mo sa kanya, kaya pala sabihin niyo sa akin mga kapatid, bakit, pastor, bakit ang galit hilahin, ang galit dalhin ito? Hindi naman kasi na-born again eh. Kasi may binhi yan pag yan ay na-born again. May espiritu yan ng Diyos na nagko-convict sa kanya. Tama ba ako? Hindi. Kaya yan ang problema natin dahil ang diablo at may ginawa ba naman niya? O, tanggapin mo si Jesus, meron ka ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos, papipilitin mo sa mga bagay ukol sa Diyos, eh, walang appetite yan. Mahirap yan. Kamay mo yung katabi mo. Kamay mo. Nawa, mag-born again ka ng buo. Huwag kayo matakot. Yan ang katotohanan sa mundo ito dahil dinaya tayo ng diablo. Aminin ko yan. Ang tagal kong nagpastor. Kung ano na lang tinuturo mo.
Pero ngayon sabi ko, mahalaga ang buhay na walang hanggan. Minsan lang tayo mabuhay. Mga kapatid, pag kayo ay napunta, saan ba pupunta ang mga nasa kabila ng buhay na walang hanggan? Saan? Pakilakas na, saan? Kabila ng buhay na walang hanggan. Saan? Impyerno? Hindi. Yung impyerno, nakakasigaw pa ang tao doon. Malala niyo si mayaman, nasabi kay Abraham, Abang Abraham! Maaari bang subuhin mo si Lazarus para isaw-saw kanyang daliri sa tubig sapagkat at inanay sa aking dila sapagkat labis akong naghihirap sa apoy na ito. Yun ang impyerno. Pero yung lake of fire, pangalawang kamatayan, itatapon yung impyerno at lahat ng mga nandoon sa lawa ng naglalagablag na asupre. Naglalagablag na asupre. Ang impyerno, mga kapatid, parang dalampasigan lang yan. Ang lawa ng naglalagablag na asupre ay parang dagat. Yun ang impyerno. Subukan nyo ito, yung parang kang binabangungot, wala kang hanging masinghap. Yan ay patikim lang ng impyerno. Eh kung diyan ka mapunta sa walang hanggang lawa ng naglalagablag na asupre, wala na! Kahit si Satanas hindi makapagdiwang kasi kasama mo siya. Hindi ka na kakamayan doon. Huwag kayong maniwala doon sa presidente natin dati na sasabihin niya, gusto ko sa impyerno. Hindi niya alam kung ano impyerno. Kung ano ang lawa na naglalagablag na asupre. Ignorante siya. Kaya patawarin natin. Hindi ako laban sa mga presidente. Sinasabi ko lang sa inyo, totoo. Maraming kaisipan ng tao, ay pwede naman doon, baka magkasiyahan pa tayo doon, maraming kids doon, maraming lalaki doon, maraming... Mga kapatid, doon hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Manamis ka araw at gabi, magngangalit ang iyong ngipin araw at gabi. That is eternal fire. The lake of fire. Hindi pa yung impyerno. Lake of fire. Marami hindi nakakapakinig ng impyerno o kaya ay lawa na naglalagablag na asupre. At ito'y nilindor ng marami. Pero katulad ng sabi mo, ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay para tayo makarating sa kanyang kaharian. Pinubayad niya ang kanyang bugtuna, ang banal na espiritu, at ang kanyang mga salita. Kaya lagi akong nakabase sa salita ng Diyos Kasi kung ako pamipiliin mo, ay di maganda. Maraming idea ng tao sa Diyos. Idea ng tao na masarap pakinggan. Pero, you will know the truth and the truth will set you free. Amen? Mamili kayo mga kapatid. Eternal life or eternal damnation. Lake of fire. Eternal lake of fire. Alam ko ang pipiliin nyo. Buhay na walang hanggan. Amen? Pero may ebidensya yan. Sabi mo sa katabi mo, ang ebidensya. Amen? Kaya every time na makita mo yung kapatid mo at mukhang taliwas, sabi mo sa kanya, ang ebidensya. Amen? Ang ebidensya. Let's bow our heads and close our eyes. Aming Ama, salamat sa iyong biyaya. Sa habag na ipinagkaloob mo sa amin para kami ay tanggapin mo bilang mga anak mo. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Isiniwalat ko ang iyong mga salita sa mga taong nandito sa umaga nito. At dalahin ko, buksan mo ang kanilang mga kaisipan at puso sa mga katotohanan. Nalalaman ko na masakit ang katotohanan, subalit ang katotohanan na magpapalaya sa kanila para sa iyong ikaluluwalhati at para sa buhay na walang hanggan para sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan na aming napakinggan sa umaga nito. Nais ka namin pasalamatan, nais ka namin papurihan, nais ka namin itaas, nais ka namin ibigin, Panginoon, ng totoo mula sa aming mga puso. Kayo ay mabuting Diyos, subalit hindi niyo matatanggap ang mga bagay na liko sa iyong walang hanggang kaharian. Anong dahilan kaya ginawa mo ang lahat para sa amin, para kami makasama mo sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos. Tulungan niyo kami
Aking Ama, hinihiling ko na tulungan niyo ang bawat isa na gumising at mapagtanggap sa mga katotohanan ng kanilang napakinggan sa umagang ito. O Diyos, minsan pa, ituloy mo ang bawat isa. Tanggapin, Panginoon, ang kanilang munting pananampalataya. Kahabagan mo kami. Salamat ng marami. Nais namin ibigay sa iyo lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, papuri, parangal. Ikaw lamang ang nararapat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So maganda po sa atin ang biyaya ng ating dakila. Magandang umaga.